Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Maldez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day nasa 1 chapter 15 verse 4 to 5. Sinasabi dito na, manatili kayo sa akin at ako ay manatili sa inyo. Ang sanga ay hindi makakapamunga sa kanyang sarili maliban ito ay manatili sa puno ng ubas. Maging kayo man ay hindi makakapamunga malibang manatili kayo sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng sagana sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makakagawa ng anuman. Itinuturo ng Biblia na ang mga mananampalataya ay kaisa ni Kristo sa kanyang muling pagkabuhay. Ibig sabihin na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tayo ay nakikibahagi sa kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Ang pagkakaisa na ito ay madalas na nilalarawan bilang kay Kristo at isang pundasyong konsepto sa Kristiyanong teolohiya. Tayo ay kaisa ni Kristo sa kanyang pagiging perpekto ay nag-highlight sa isang pangunahing paniniwala ng Kristiyano tungkol sa kaligtasan at espiritual na pagbabago. Ito ay nagpapahiwatig na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang mga mananampalataya ay dinadala sa isang malapit, nagbibigay buhay na relasyon sa Kanya, nakikibahagi sa Kanyang katuwiran at nagtatagumpay sa kanilang sariling mga di kasakdalan. Bagamat ang mga mananampalataya ay hindi paganap na walang kasalanan sa kanilang buhay sa lupa, sila ay tinuturing na matuwid ng mga mata at ibinibigay sa Diyos sa kanilang pagkakaisa. Tayo ay kaisa ni Kristo sa kanyang paghahari. Ito ay nangangahulugan ng paniniwalang Kristiyano na ang mga mananampalataya ay nakikibahagi sa tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan at kamatayan at binibigyang kapangyarihan upang mamuhay ng isang pagbabagong buhay sa kasalukuyan ng maasa sa hinaharap, nakakalwalhatian sa tabi niya. Nais ni Jesus na tularan mo siya sa pamamagitan ng paghahangad ng pagkakaroon ng katulad ng katangian sa kanya. Ito ay makikita sa Efeso at marami pang ibang paggaya sa mga talata ni Kristo sa Biblia. Si Pablo ay nagsasalita tungkol sa pagmamolde kay Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad sa ibang tao, pagkakaroon ng empatiya sa iba at pagmamahal sa iba. Ang pagiging ambasador para kay Kristo ay nangangahulugang kumakatawan sa Kanya at sa Kanyang kaharian sa lupa. Kabilang dito ang pagbabahagi ng Ebanghelyo, pagpapakita ng Kanyang pag-ibig at pagsasabuhay ng Kanyang misyon sa lahat ng aspeto ng buhay. Ito ay isang tawag na makipagkasundo sa iba sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mensahe ng pagkakasundo sa pamamagitan ni Kristo. Ang pagiging isang tagapagtaguyod para sa lumalagong kaharian ng Diyos ay nagsasangkot ng aktibong pakikilahok sa gawain ng Diyos sa lupa, pagpapalaganap ng Ebanghelyo at pagsusumikap para sa katuwiran sa lahat ng aspeto ng buhay. Nangangahulugan ito ng pagbibigay prioridad sa agenda ng Diyos at pag-uugnay sa mga aksyon ng isang tao sa kanyang kalooban. Kabilang dito ang pag-ebanghelyo, pagpapakita ng habag at pagkatrabaho tungkol sa isang mas makatarungan at mapagmahal na mundo. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Maldez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.